Magandang gabi po sa ating lahat. Narito po tayo ngayon sa ating online service na gabi. At ito po ang inyong lingkod, Pastor Romy Ulaso ng Pateros Evangelical Church. Ang pag-usapan po natin ngayon regarding sa level of faith. So, sa level of faith, ang pag-uusapan natin na tao ay walang iba kundi si Haring David. Kasi alam niyo po sa Lumang Tipan, isa sa mga matitindi pagdating sa faith, no? Pero bago tayo magpatuloy, hindi tayo ng tulong kay Lord. Kasi meron tayong faith na tanging si Lord lang ang kaya magpaliwanag, magpaunawa, magpaintindi sa atin ng kanyang mga salita. Panginoon, maraming salamat. Sa buong araw na ito, nakita namin ang iyong kabutihan, nakita namin ang iyong pagpapala, nakita namin kung paano ka gumawa at kumilos sa buhay po namin. Salamat po ng marami dahil napakabuti mo po ang Diyos na hindi mo hinayaan na kami may mangyari sa amin hindi maganda sa araw na ito. Bagkus, lalo mong pinakita ang iyong kadakilaan sa pamamagitan po ng pagdala mo po sa amin, pauwi sa aming mga tahanan, at kayahayaan niyo po sa gabing ito, makita namin ang kahalagahan ng level of faith sa aming buhay. Salamat po Panginoon sa katiyakan na ikaw ang gagawa at kikilos sa aming kalagitnaan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Kagaya po ng sinabi ko, grabe ang pinakitang level of faith ni Haring David. Bakit? Sabi po tingnan po natin dito sa awit 31:11. Sabi dito, nilalait ako ng aking mga kaaway, hinahamak ako ng mga kapitbahay, mga dating kakilala ako'y iniiwasan. Kapag ako'y nakasalubong, ay nagtatakbuhan. Verse 12, para akong patay na kanilang nakalimutan, parang sirang gamit na hindi na kailangan. 13, maraming mga banta akong naririnig mula sa mga kaaway sa aking paligid. May masama silang binabalak sa akin. Plano nilang ako ay patayin. So napakabigat. Ang bigat ng inaharap na problema ni David. No? Imagine nyo po, no? Nilalait ka ng mga kaaway mo. Yung mga kapitbahay mo na dapat kahit paano tutulong sa'yo, tutulungan ka. Mga dati mong kakilala na umihingi ng tulong sa'yo o natutulungan mo, hindi ka na pinapansin. Pag nakasalubong mo, nagtatakbuhan, iniiwasan. No? Sabi nga, parang na siyang patay. Ang tingin sa kanya, parang isang gamit na wala ng halaga. So kapag ganito, dahil ganitong kalagayan ni David, dito makikita natin yung kanyang level of faith. No? Kaya ito po yung topic natin. Anong reaction ni David sa lahat ng mga ito? Letter A, nagtiwala siya sa Lord. Awit 31:4. Subalit sa iyo, Yahweh, ako'y nagtitiwala, ikaw ang aking Diyos na dakila. No? So, dito pinakita ni David, in spite na may mga taong nanlalait, hinahamak siya, maring in-unfriend siya kung may Facebook na noon, no? Parang sa panahon natin, i-unfriend ka sa Facebook, anong gagawin mo? No? Hindi na nilalike ang post mo. No? Alam niyo po, sa totoo lang po sa mga kabataan natin ngayon, ang babaw ng kaligayahan. Alam niyo ba na mayroong mga kabataan na nagpapakamatay dahil dito sa mga ganito? Nagkukommit ng suicide? Pero iba si David. Lalong nagtiwala si David, ang level of faith niya lalong tumaas. Ito po maganda Kapag meron kang Diyos, may tiwala ka sa Diyos mo, lalo yung kahit na dumating na problema, kaya nating harapin. Bakit? Nagtiwala kay Lord Alam niyo po, pag dito makikita, dito masusubok ang ating tiwala kay Lord during crunch time. Ano ang gagawin mo pag nasa ganitong sitwasyon ka kagaya kay David? Anong gagawin mo? No? In-unfriend ka? No? Di nilalike ang mga post mo? Ano pa? Hindi ka na pinapansin kapag nakikita ka? Hindi ka sinasama pag mayroong reunion. Anong gagawin mo? No? Pero salamat dahil si David, parang ganito mawala na ang lahat, wag lang ang Lord ko. Nagtiwala siya kay Lord. Pangalawa, na ginawa ni David, no? Para makita yung level of faith niya talagang lalong tumaas. Letter B, lumapit lalo kay Lord. Awit 31:15-16. Ikaw ang may hawak nitong aking buhay.
Iligtas mo ako sa taga-usig ko't mga kaaway. Itong iyong lingkod, sana'y lingapin, sa wagas mong pag-ibig ako ay sagipin. Tanging si Lord lang ang may hawak ng ating buhay. Si David, lalong tumaas ang level ng faith. Tandaan po natin si Haring David ay hari. So yung mga tao na umaaway sa kanya, pwede naman niyang ipapatay sa mga sundalo. Pero hindi niya ginagawa. No? Yung mga tao na iniwasan siya, pwede naman niyang, tandaan natin, hari siya. Pero in spite of that, hindi niya binibigyan to ng pansin. Bakit? Ang ginawa niya, lalo siyang lumapit kay Lord. Lalo niyang sinuko yung kanyang sarili kay Lord. No? Sabi nga dito sa John 10:28, binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, ang ating Panginoon to. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin, hindi naman. Alam niyo po, hawak-hawak ni Lord ang ating buhay. Walang makakapanakit sa atin as long na tayo ay na kay Lord. Kaya kapag meron tayong problema, kagaya kay Haring David, lalo tayong lumapit kay Lord. Lalo nating commit ang ating sarili. Bakit? Kasi siya lang ang tanging, sabi rito sa 10:28 ng John, na siya lang may hawak sa atin na walang makakaagaw sa kanyang mga kamay kapag tayo nasa kamay ng Lord. So, may nangyayari lang sa atin kapag lumayo tayo kay Lord. Ganun lang naman kung kasimple po yun No? Hindi tayo pipilitin ng Lord o hindi tayo hawakan ng Lord kung ayaw natin magpahawak. Ganun lang po kasimple yun. No? Hindi tayo tutulungan ng Lord kung hindi tayo lalapit sa Kanya. Ganun lang po kasimple yun. Bagamat minsan, hindi pa tayo lumalapit kay Lord, gumagawa na siya ng paraan. Anong paraan? Pinipilit niyang inaabot tayo para lumapit tayo po sa Kanya. Bakit? Ayaw ng Lord yung level ng faith natin ay bumaba. Gusto ng Lord yung level of faith natin palaging pataas. Again, sa problema na dumating kay David, ang level ng faith niya ay lalong tumaas. Lalo siyang lumapit kay Lord. Pangatlo, letter C, paano pinakita yung level of faith ni David ay lalong tumaas? Letter C, nag-e-enjoy siya kay Lord. Awit 31:17. Sa iyo, Yahweh, ako'y nananawagan. Huwag hayaang malagay ako sa kahiyan. Ang masasamang tao ang dapat na mapahiya sa daigdig ng mga patay. Tahimik silang bababa. Patahimikin mo ang mga sinungaling, ang mga palalong, ang laging layunin, ang mga tuwid ay kanilang hamakin. Kay sagana ng mabubuting bagay na laan sa mga iyo'y gumagalang. Nalalaman ng lahat ang iyong kabutihang loob, matatag ang pag-iingat sa nagtitiwala sa iyong lubos. Verse 20, iniingatan mo sila at kinakaninga laban sa balak ng mga taong masasama. Inilagay mo sila sa ligtas na kabulihan upang hindi laitin ng mga kaaway. Alam niyo po, kapag nandun tayo sa sitwasyon kagaya kay Haring David, ang dapat gawin po natin, mag-enjoy tayo sa presensya ng Lord. Kagaya ng sinasabi rito. No? Kasi, ganito lang po kasimple The more na iniipit tayo, the more na magiging sagana. No? Mabubuting bagay na ibibigay sa atin ng Lord. The more na tayo'y gustong sirain, lalong makikita yung kapangyarihan ng Lord. So, anong gagawin natin? Enjoy natin, kagaya kay David. Enjoy natin kung ano yung mga gagawing himala ng Lord. Hindi ba nakakaano po yun? Yung nakakatuwa, yung bang, hindi naman natutuwa ka dahil mayroong masamang nangyari sa mga kaaway mo. Ang ibig ko pong sabihin, natutuwa ka, in spite na ganyan nangyayari, wala silang magawa laban sa atin. Kagaya kay Haring David. Bakit? Kasi kapag kasama natin si Lord, wala pong makakahawak, wala pong makakasakit sa atin. So, anong gagawin mo? Mag-e-enjoy lang tayo, i-enjoy natin. Kaya nga sabi ni Sampaguita, di ba? Let's all have a good time. Sabi ni Sampaguita, alam niyo po yan. Yung mga kasing edad ko dyan, alam niyang kantang yan. So, ibig sabihin, makikita natin na hindi pala natin kailangan problemahin itong mga problemang ito. Dahil si David hindi niya pinoblema. Bakit? Kasi yung level of faith niya, lalo niyang itinaas. Lalo siyang nagtiwala kay Lord. Paano napatunayan to? Lalo siyang lumapit kay Lord. At nang lumapit niya kay Lord, nag-enjoy siya dun sa mga bagay na naranasan niya. Kumusta na kapatid? Sa mga oras na ito,
Gaya din ba ni David ang kalagayan mo? Sundan natin ang ginawa ni David. Lalong nagtiwala sa Lord, lalong lumapit kay Lord, lalong nag-enjoy kay Lord. Sabi nga sa Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan, at lubang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Mismong si Lord, gustong tulungan na itaas yung level of faith natin. Kaya kapag tayo mayroong problema, isa lang, simple lang gawin natin. Lalo tayong magtiwala kay Lord, lalo tayong lumapit kay Lord, at i-enjoy natin ang mga gagawin ng Lord. Kaya lang, kapatid, hindi mo mangyayari itong mga bagay na ito kung wala kang kaugnayan kay Jesus sa ating Panginoon. Kailangan tanggapin mo na nanggagaling sa iyong puso yung ino-offer niya para tayo maibsan yung mga bagay na mga nagbibigay sa atin ng stress sa buhay na ito. Kasi sabi ng ating Panginoon lumapit tayo sa Kanya, bibigyan niya tayo ng kapahingahan. At sabi niya sa 1:3-16, sapagkat ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Oo kapatid, ikaw, nunood ngayon, mahal na mahal ka ni Lord. Kaya binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatid, gusto mo bang maranasan itong naranasan ni David? Gusto mo bang maranasan na palagi nararanasan mo, nandyan si Lord? Gusto mo bang ma-enjoy mo kahit na parang may problema ka, pero parang baliwala, nag-enjoy ka lang, kagaya kay Haring David? Kung itong ninanais mo, tayo mananalangin, lalapit tayo kay Lord, bibigay natin, kukumit natin ang ating buhay sa ating Panginoon, at tignan mo kung anong po pwedeng mangyari, magaganap sa buhay mo, kapatid. Tayo mananalangin, anyaya kita sumunod sa panalangin na aking gagawin at gawin mo ito na nanggagaling sa iyong puso. Tayo pumikit, tayo manalangin. O Panginoong Jesus, maraming salamat. Dahil sa pagkakataong ito, ikaw mismo ang nag-aalok na kung ako mayroong kabigatan, ako'y lumapit sa iyo at tutulungan mo ako. Lord, sa mga oras ito, bigyan mo po ako ng pusong kagaya kay David na nagtitiwala sa iyo. Kaya sa mga oras ito, lumalapit po ako sa iyo. Nagpapakumbaba. Inaamin ko po na ako'y nagkamali, na ako'y makasalanan. Patawarin po ninyo ako sa lahat ng aking pagkukulang, sa lahat ng aking pagkakamali. Sa mga oras ito, Panginoon, tinatanggap po kita at ako'y sumasampalataya na ikaw lamang ang pwede magbigay ng kaayusan sa aking buhay at ikaw lamang ang pag-asa ko sa buhay na ito. Masampalataya ako na ikaw lamang ang pwedeng kumalinga at totoong magmamahal sa akin. Hallelujah. Kapatid, isa sa mga bagay na pwedeng gawin ng Lord, sa mga oras ito, meron kang kabigatan, meron kang karamdamang pisikal, ito yung pagkakataon na pwede tayong lumapit kay Lord. Sige, sabihin mo sa Kanya, anong yung pisikal na karamdaman sa mga oras ito? Sige, sabihin mo sa Kanya, Panginoon, ako po, meron po akong ubo, konting ubo. Ikaw ang aking dakilang manggagamot. Totoo, meron mga gamot, pero ikaw pa rin ang ultimate na great precision namin. Sige kapatid, sabihin mo, ano yung physical na karamdaman mo sa oras ito? Hallelujah. Emotionally, meron kang problema sa iyong asawa, sa iyong magulang, sa iyong anak, sa iyong kapatid, kasama sa bahay, kasama sa trabaho, kasama sa eskwela, kasama sa komunidad na iyong ginagalawan. Ito yung pagkakataon, tulungan tayo ng Lord. Itaas natin yung level ng faith natin. Lumapit tayo sa mga tao na nagawa natin yung pagkakamali. Sabihin natin, humingi tayo ng tawad. Kasi ang ating Panginoon mismo, nagpakita siya ng halimbawa ng pagpapatawad. Gusto niya matuto tayo na magpatawad din sa mga tao nagkamali sa atin. At humingi din tayo ng tawad kung tayong nagkamali. Kasi hindi gusto ng Lord na tayo ay mayroong kaaway. Gusto ng Lord mayroon tayong peace sa lahat ng tao.
Hallelujah. Hallelujah. Sige, paalala sa atin ng Lord yung ating mga tao na maaring may nagawan natin ng kamalian. Tulungan tayo ng Lord na maalala natin. At kung kinakailangan puntahan, lapitan natin, humingi tayo ng tawad, gawin natin. At kung siya man ay nagkasala, lumapit siya humingi ng tawad, patawarin natin. Kung maaari nga lang, tayo na gumawa ng paraan para hindi siya magatubili na humingi ng tawad sa atin. Mga oras ito, meron kang problema sa mga bagay na nagiging hadlang para totoong makasamba kay Lord. Sige, sabi mo kay Lord, palayain tayo. Opo Lord, palayain niyo po kami sa lahat ng mga bagay na ginagawa ng kalaban para yung level of faith namin ay hindi tumaas. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na totoo, na makita namin na ikaw lang ang pwede naming sampalatayanan, wala na pong iba. Alisin niyo po, palayain niyo po kami, Panginoon, sa pagkaalipin sa lahat ng mga bagay na nagiging hadlang para yung level of faith namin lalong tumaas para po sa inyo. Ang material na bagay, palaya kami sa lahat ng klase ng idolatry, witchcraft, horoscope, na ayaw po ninyo. Ngayon na rin, meron kang kapatid, meron kang problema sa pananalapi, tulungan tayo ng Lord, bigyan tayo ng karunungan, kaalaman, na gamitin natin ng tama yung resources na binigay sa atin ng Lord. Wala kang trabaho, bigyan ng pagkakataon ng Lord magkaroon ng trabaho. Makita natin na si Lord ang bahala gagawa at kikilos sa buhay natin. Hallelujah. 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 Kaya na rin, Panginoon, tulungan niyo po ang bansang Pilipinas, ang aming bayan. Alam po namin, by faith, naniniwala kami, kagaya ng sinasabi po Lord sa mga salita, na ang bansang Pilipinas, ang bawat tao mahal mo, kasama na po ang bansang Pilipinas. Kaya tulungan niyo po, Panginoon, ang aming mga leaders, magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan, sa national man at local, magkaroon talaga sila ng banal na takot sa iyo, tumaas yung level of faith para makita nila ang kahalagan ng lubos na nagtitiwala at lumalapit sa inyong presensya. Tulungan niyo rin, Panginoon, ang aming mga sundalo, mga kapulisan, lalo na may mga bagay na nangyayari na hindi maganda, na nadadamay sila sa kaguluhan. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng tumaas po yung kanilang moral at gawin po nila patuloy yung tama na alam po na sinasabi po ng inyong salita. Gayon na rin, Panginoon, pagpalain mo rin, Panginoon, ang bansang Israel. Dahil ikaw mismo nagsabi, ang sino mo magpala sa Israel ay pagpapalain. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang mga kapatid ko na tumatangkilik sa gawain kagaya nito, mga Batch 79, mga taga Pangasinan, taga Laguna, mga taga Abra, kayo po, Panginoon, patuloy na gumawa sa buhay ng bawat isa, at itong message na pinag-aralan namin ngayon ay maging daan para yung level of faith namin ay lalo pong tumaas. Sa gabing ito, Panginoon, inaangkin namin na ngayon pa lang gumagawa ka na, kumikilos ka na, kasi kami po ay nagtitiwala at kami lumalapit at hayaan niyo po, Panginoon, na kahit na anong mangyari, mag-enjoy kami kasama ang iyong presensya sa araw-araw na takbo ng aming buhay. Salamat, Panginoon, dahil alam po namin gagawin mo ang lahat ng bagay na ito kasi hinihingi po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Amen. Amen.